Totoo ba yun that one of the best investment is gold? Yes, because kung titingnan mo yung gold, it is a medium of exchange since historically pa. Ang gold, pag nangangailangan ka ng pera, pwede mo siyang isanla or ibenta. And wherever you go in the world, may value ang gold. Myrna Tam Natividad, fondly known as Mommy Negocio, has empowered countless small business owners, especially mothers, to achieve financial success. From humble beginnings, she became a celebrated mentor and advocate, sharing practical insights and inspiring a new generation of entrepreneurs to turn their dreams into reality. Sa mga kababaihan, kuminsan kumukupit sila sa mga husbands nila at hinuhulog-hulog nila sa mga alahas. But then, pagdating ng kagipitan, ano ang inaasahan? Yung alahas. Kaya ang tingin namin sa jewelry is the poor woman savings. Poor woman savings? Yes, kasi pag hinulog mo yan doon sa jewelry store, kasi merong hulog-hulugan, it's called a layaway plan, hindi mo makukuha hanggang makabuo ka ng isang alahas. Then you have something that is of value. So yung mga asawa ninyong babae, huwag ninyong kokontrahin na bumili ng alahas. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging special dito sa RDR Talks. So ngayon, makakausap natin ang isa sa pinakahinahangaan kong business mentor sa social media. Siya po ang pinakabatang business mentor na napapanood natin sa ating mga Facebook at TikTok account. Hindi ko na patatagalin ang ating bossing, Boss Myrna Tam Natividad, and also known as Mommy or Mommy Negosyo. Welcome, boss! Nako, thank you very much, Boss RDR. It's such a pleasure and honor to be here this time of the year. Yes, oo. And how young are you, Mommy? I'm 70. Wow, 70 but looking energetic and looking young, no? Thank Saan you. nyo nakukuha yung mga inspirasyon ninyo, yung mga ginagawa ninyo sa social media? Puro experience ko yun eh. Kasi I've been a businesswoman for more than 40 years. Lahat yata ng mistake na commit ko na. So, bago ko ma-overcome yung aming napakalaking utang na almost 50 million at that time. 50 million? Yes. Naipon eh. For over so many, siguro more than 30 years. Dahan-dahan. Tapos, bago ko natutunan yung tamang way na pagnenegosyo, bago nag-work yung aking mga businesses, ang dami kong iniyak. Kaya, yung mga lessons na yon, Yes. feel ko, nung nag-retire ako, sabi ko, masasayang to eh. Kung, Sasarilinin mo lang. yes, even my children, hindi din sila masyadong interesadong makinig. Kung minsan, nakukulitan na sila sa akin. So, gusto kong i-share to as many people as possible so that they don't commit the same mistakes. Kaya nag-umpisa ako by writing a book. Yeah. And then from there, I went on social media, dahan-dahan sa YouTube muna. Yes. Tapos tuloy-tuloy, I created a course. Tapos got in coaching clients. Nag-volunteer din ako sa Go Negosyo for many years. Wow. So yeah, from there, I'm getting coaching clients na ngayon na natutulungan ko at I'm very, very happy. Yun yung araw ko. That's the whole day for me, kung hindi content creation, doing coaching. Yes. Or meeting with my team. It's an advocacy na eh. Right. Kailangan mo siyang gawin because ayaw mo na maranasan ng maraming tao yung experiences mo Yes. ng failure sa negosyo. Right. Okay. So, Mami N, kasi ganito, no? Maraming mga nagtuturo sa social media tungkol sa pagninegosyo, tungkol sa mga coaching, nagbebenta sila ng mga course. What do you advise sa mga social media consumer or social media user kung sino ba yung dapat nilang panoorin, pakinggan, or enrollan na course? Kung interesado kayong matuto sa mga mentors or coaches, alamin nyo kung ano yung mga negosyo nila. Correct. Nung nag-aaral pa lang ako sa social media and all of those, maraming nagtuturo eh. So tinatanong ko sila, ano yung negosyo mo? Nagagalit. Yung iba nagagalit. Bakit naman nagagalit? Hindi siguro nila alam. Basta meron daw silang business na ganun. Pag ganun, hindi ko na sila fina-follow. Yes. Ganun din ang gawin natin. Alamin nyo kung ano yung tinuturo nila. Halimbawa, ang tinuturo ay Facebook ads. Yes. Tingnan natin kung ilan ba talaga yung kanilang followers Correct. sa Facebook. Hindi ba? Tama. Magtuturo ng video editing. Tapos yung video naman nila, Hindi naman nagwo-work. hindi naman nagwo-work. So, hahanapin natin, ang pinaka-relevant is yung negosyo nila. Right. Ilan bang negosyo ang naitayo nila? Ilan bang taong natulungan nila? Right. Kaya ako natanong yan, Mami, no? Kasi ang portfolio mo sa negosyo, grabe.
kung maghahanap ako ng isang mentor at coach talaga, ikaw talaga because experience-based eh. Ano ang difference ng experience versus theory? Kasi ang theory, usually, no, ang daming nagtuturo ng business pero pag tinanong mo sila, anong experience nila, nagtrabaho sila ng napakataas ng kanilang position sa isang multinational. Correct. Marunong silang mag-manage ng malaking business. Pero marunong ba silang mag-umpisa ng negosyo? Alam ba nila yung mga iniiyak natin na eto lang yung puhunan, naubos na, naranasan ba nila yon? Hindi nila alam yung ating mga problema eh. Correct. No? So dumaan ako doon sa mga, kasi I was trained as a teacher. I've always wanted to be a teacher. So education po ang aking natapos. May master's degree po ako. Puro pagtuturo ang aking focus when I was young. Kasi yun talaga ang aking ambisyon. Pero nung nagtuturo na ako, nagkaroon ako ng experience na nawala ng trabaho yung aking husband at meron kaming baby, kailangang magdiskarte, kailangang rumakit. Right. That's when I learned how to do business. Kaya ang daming mga mistakes. And therefore, since teacher ako, syempre mahilig akong magbasa ng libro. How do I learn marketing? Yes. How do I learn sales? Ang dami kong binasa, pero at that time, walang mga author na Pilipino. Puro puti. So, hindi lahat ng tinuturo nila applicable. Kaya ang dami kong mistakes, ang dami kong ineksperimento. Tapos Yes. yung mga nagtuturo naman na napaka-advance ng kanilang marketing, hindi naman bagay sa mga maliliit na negosyo Correct. na isa lang ang empleyado mo, dalawa lang. Correct. So, I had to learn everything by trial and error. Yeah. Kaya, yun yung gusto kong ituro sa mga nag-uumpisa na okay, maraming nagtuturo pero hindi bagay sa atin. Eto Right. lang. No, there are 4 stages of business growth. Nandito lang tayo sa stage 1. Eto lang yung dapat nating matutunan. Right. So, yun yung gusto kong i-share, lalo na sa mga kababaihan. Oo. Para sa mga viewers natin at sa mga fans ninyo, ano ba ang negosyo ni Mommy N? Alam nyo, I started, nag-open and close ako ng more than 20 businesses in my life. Open and close. Open and close. Okay. No, eventually ang nag-work siguro 5 lang. One of them I was a franchisee of Chowking for 18 years. Wow. I was a licensee of STI College. This is both in Zamboanga for 28 Meron kang years. school? May school. Tapos meron kaming pension houses. Meron din kaming computer repair shop. Yes. Saka nag-i-install ng broadband. At Yes. meron din kaming jewelry store. Ayan. Doon ako nag-umpisa sa jewelry store. Nagbebenta muna ako nung mga kung ano-ano. Eventually, may humingi sa akin ng singsing. Si Paul Bernardo, my friend, no? Humingi ng singsing. So, he was my first customer. I started selling rings. And parang, mas okay to kaysa sa magbenta ng bigas at ref at mga mabibigat na binibitbit ko that time. So, Yes. yung naging start, yung jewelry store. Tapos, nagka-problema ang jewelry store. Kaya, sabi ko, ito na lang siguro. Maybe this is a better business. And then this could be a better business. Ang hindi ko alam noon, bawat negosyo may problema. Kala ko problematic yung jewelry store ko. Kaya nag-isip ako ng Nag-diversify ka. computer shop. Correct. Tapos ganito, tapos ito. Yung pala, one of the lessons that I always share now is do not go wide. Shallow lang yun eh. Wide pero shallow. So go narrow and deep. And therefore, eventually, slowly, nag-give up namin. Yes. Yung kahit na kumikita yung mga negosyo, give up namin. And nag-focus na lang kami ngayon sa jewelry store. When I retired, I left siguro mga 20 plus na ang jewelry store branches namin noon sa Mindanao. And when my children took over, I'm very, very blessed to have kids who are interested in the business. So, sila ang nag-grow ng business. Now, they have 30 branches and still Wow. growing. You have 30 branches of jewelry store. Ano pong pangalan? Sophia Jewelry. Sophia Jewelry. Nasaan po yung mga Nasa yan? Mindanao yan. Nag-start kami sa Zamboanga City, where we are from. Tapos, it expanded hanggang sa may Davao area, Cotabato area. Totoo ba yun that one of the best investment is gold? Yes. Why? Yes, because kung titingnan mo yung gold, it is a medium of exchange since historically pa. Ang gold, pwede mo siyang hati-hatiin. Pwede mo siyang ibenta ng tingi-tingi. Pag nangangailangan ka ng pera, pwede mo siyang isanla or ibenta. And ang value ng gold over the years, pataas ng pataas. Never Kung bumaba. bumagsak man siya na ilang sandali lang, tataas. Oh. Pag nagkagera,
tataas. Pag nagka-problema ang mundo kahit nasaan, tataas. Pag may calamity, tataas. And ang kagandahan nito, boss, kaya ako inspired sa aking business is sa mga kababaihan. Kuminsan, kumukupit sila sa mga husbands nila at hinuhulog-hulog nila sa mga alahas sa jewelry. But then, pagdating ng kagipitan, ano ang inaasahan? Yung alahas. Tama. Pagdating ng ondoy or any of the calamities, wala kang maitatakbo sa mga malalaking appliances mo. Ganunin mo lang, hakutin mo lang yung alahas, saksak mo dito, takbo. So you can start a new life. Wala nang lahat. Nagkaroon ng seed sa Zamboanga City. Ganun din, pinasukan ng rebelde. Lahat kinuha, pati cellphone. Ang nasave lang nila alahas dahil siniksik lang kung saan. Tapos they could start a new life. Meron na silang makakain the following day because of jewelry. Kaya ang tingin namin sa jewelry, a lot of you, especially men, will not agree. But jewelry is the poor woman's savings. Poor woman's savings? Yes, kasi pag nag-save ka sa bangko, kukupitin mo gagastusin mo pag merong humingi sa iyo, ibibigay mo. Lalo na pag sa alkansya. Pero pag hinulog mo yan doon sa store, sa jewelry store, kasi merong hulug-hulugan na, it's called a layaway plan, hindi mo makukuha hanggang makabuo ka ng isang alahas. Then you have something that is of value. Wow. Yeah. Alam mo, dami ko kagad natutunan doon, ha. How about yung mga ibang mga gems, stone, ibang mga klase ng mga like bato? Diamonds. Yes. Diamonds, it's nice to have kasi tumataas din ang value. Ang problema sa mga diamonds at ibang stones, pag nangailangan ka ng pera, hindi mo siya mako-convert kaagad into money. Just like real estate, pag bumili ka ng lupa, magandang savings yan, tataas ang value. Pero tumaas man ang value, pag kailangan mo na siyang ibenta, hindi mo siya maibenta kung wala kang buyer. Ganun din ang diamonds. Ganun din ang mga pearls, rubies, and all. So it's just the gold. Yung ginto lang talagang wherever you go in the world, may value ang gold. Ang galing. And merong standard na gold price. Ayan, so sa mga asawa ninyo. Payagan nyo nang bumili ng alahas. Ayan. Boss. So yung mga asawa ninyong babae, huwag ninyong kokontrahin na bumili ng alahas. Ginto, ha? Yes. Kesa naman ibili ng damit or sapatos. Depreciated kagad. Right. Okay, so yun pala ang business ni Mami En. You are into jewelry, no? So, Mami Negosyo. And anyway, so sabi nyo kanina, mahigit 20 businesses ang bukas-sara na ginawa ninyo. Sige, ikwento nyo sa amin yung business journey ninyo, Mami. Okay, so nag-umpisa ako na nagbebenta lang ako. Tinanong ko lang yung aking mga co-teachers, ano yung gusto ninyo? Some said, bigas. Isang sakong bigas dati, 50 kilos pa. So, okay, bigas. Tapos sabi nung iba, itlog. So, nagbitbit ako ng mga itlog na tray-tray sa school. Rice cooker. Dati kasi wala pang home credit na yan. So, kung anong magustuhan nila, relos, I would buy watches from my classmates. Puro ano yan, puro utang. Dahil yung mga kaklase ko, nung teacher na ako, sila may mga tindahan na. So doon ako kumukuha, pwedeng pahiram, tapos babayaran ko na lang to. Kung alin yung mabenta ko, so consider it sold, pero kung hindi ko mabenta, pwede kong isole. Pumapayag naman sila. Tapos I pay them when I am paid, consignment. Correct. Doon ako nag-umpisa. Until finally, meron ngang humingi sa akin ng wedding ring, si Paul Bernardo. And sabi nga niya, I need a wedding ring and I was able to source it and sell it. And I found out that jewelry is a good business. Actually, nasa dugo pala namin ang jewelry because my grandfather sa my mother's side was one of the first jewelry makers during the time ng mga Amerikano. Tapos, my lola sold jewelry. My mom also helped my lola sell jewelry. From there, nung nagkaroon na ako ng agent sa pagbebenta ng jewelry, so nag-resign ako sa pagtuturo dahil okay na, no? But then eventually ang nangyari is merong dumating na mga swindler, dumayo sa Zamboanga at naswindle yung aking mga agents. Paanong ginawa nilang scheme? Nangutang muna, tapos binayaran ng konti, nangutang ulit, nangutang. Siyempre, sayang, ang galing-galing, bumibili. So, kuha ng kuha, to the point na na-wipe out yung lahat ng aming stocks na inutang. Utang din galing yun? Utang sa aking mga supplier. Nangutang, tapos ay hindi pala okay ito, wag na lang tayong mag-agent. Tama-tama nagkaroon ng opportunity na merong jewelry store. Merong pwesto. So umupa kami ng maliit na estante na ganyan. So
naglagay kami ng jewelry. And then, we saw that the opportunity was good. Nagbukas kami ng another one in just 2 months. And we were doing well, only to find out na ang jewelry pala, ang problema is, kailangan marami kang display, tapos konti lang yung mabebenta mo. Tapos pagdating ng ibang customers, ay lumang stock yan. So kailangan mo nang bumili ng madami. So doon kami nababad sa utang at yun ang naging first na problema namin. Sobra-sobra yung aming inventory. Correct. Na inutang namin, tumatakbo ang interest. And I did not know any better because I did not know accounting and basta kami bumebenta, nagpapatong. Sales and marketing lang. Yes. Ang pagdating sa operation, pagdating sa finance, alam namin na hindi kami ninanakawan dahil bilang yung yung inventory. jewelry. So alam namin na hindi kami maluho. So kala namin basta ganun, okay na. Hindi pala. So you really need to know accounting and you really need to monitor the financials. So yun yung one of the lessons. So kala namin may problema yung jewelry store. So we tried another business. Ang dami namin pinasukan. Nag-buy and sell kami ng bangus fry. Nag-buy and sell kami ng peanuts. Ang dami ring mga MLM namin pinasukan. Thinking na it was okay. Mga magnetic something, supplement something, pati yung insurance na iba-ibang klase, pumasok din kami doon. Yes. But eventually, that did not work out for us. Chowking was okay when we went in. Okay na business Magkano pa opportunity. yung franchise nyo nun? Nako, ang sabi nila that time, 7 million. That was still in the old Chowking, hindi pa siya Jollibee. Kaso 1997 nun, inabot kami ng Asian crisis. Yes. So, and that year when we were done, 12 million inabot. Nung magpa-franchise pa lang kami, ay nag-aanuhan yung mga bank managers, lumiligaw sa amin. We were able to open our Chowking with zero capitalization. Paano? 100% financed by the bank. Kasi, franchisee ka sigurado kang papatok. So, pinautang kami. Ngayon, nag-Asian crisis. Biglang tumaas yung interest rate to 40 plus per annum. Nangongolekta na sila. Saan namin kukunin? And because it was the first time for Zamboanga City to have Chowking, so mga tao, hindi pa nila kilala yung brand. And therefore, the break-even sales was 35,000 per day. We were only doing 25,000. Doon kami talaga na Struggle. nag-struggle sa utang talaga. And that was for 7 years until binili ni Jollibee si Chowking. So doon kami medyo nakahinga and we started recovering. Okay, ibig sabihin in 7 years, losing ang negosyo. Losing. But you cannot give it up dahil meron kang kontrata, may kontrata kami sa building, may kontrata kami sa Chowking. We just had to Abono. Mangungutang muna kami para meron kaming maibayad. Okay, so eventually naging okay nung na-acquire ni Jollibee. Right. So ito trivia. Anong taon na-acquire ni Jollibee si Chowking? Year 2000. Tapos mula nung in-acquire ni Jollibee, doon na nag-umpisang pumutok ang Chowking. Yes, Jollibee started na pinag-aralan muna nila ang Chowking for 1 whole year. Tapos the following year, they started to implement the changes na. Nagbago na yung logo, nagbago na yung uniform, dahan-dahan. So saan lugar yung Chowking ninyo? It was along La Purisima Street in main road of Zamboanga City. Ayan, so sa mga taga Zamboanga dyan, sa La Purisima Street, kung nakikita nyo yung Chowking dyan. Wala na. Di ba? Wala na. Wala na yon dahil we sold it back to Chowking after 18 years. From there, nilipat ng Chowking Food Corporation sa loob ng mall. So, ibig sabihin, binay out kayo? Yes, nang may binay out. tubo na? Na-recover pa namin yung certain part ng aming investment. Ayan. Kasi hindi na complete yung 20 years. Dahil sa Chowking, every 10 years, you need to do a total renovation. Para kang merong bagong store. Pero kumita kayo sa Chowking, mami? Oo, kumita na. Ayun. Yan. Okay. So, nasa na ngayon yung Chowking na dati sa La Purisima? Nasa loob na siya ng mall. Okay. And that mall was also acquired by SM already. Ayun. It used to be Minpro City Mall. And mami, yan kanina nabanggit mo yung horizontal but shallow, vertical pero malalim. Yes. Bakit mo nasabi yun? Doon ko natutunan, nung naging franchisee ako, kasi STI 28 years, no? At that time, schools were quiet. They were not advertising. Yes. Dahil walang computer school sa Zamboanga na matino, na puro mom and pop lang. No? So I applied kasi I was interested in computers that time. I wanted to learn. So nag-apply kami, tapos dumating yung marketing manager. Tinuruan na kami ng marketing. Parang,
doon ko naintindihan kung ano ang marketing. And I was so excited learning about marketing, learning about operations. I learned about operations audit. Meron palang ganun. Pati lahat ng lead generation nila, lahat ng proseso, napakaayos. And I learned na sabi ko, ay ganito pala. Rinse and repeat lang pala sa bawat isang branch. Tapos pag nagkaroon sila ng collaterals like posters and all of that, isang thinking lang. Samantalang kami dati sa Sofia, masira-sira yung ulo ko na mag-design ng poster kung ano-anong mga gagawin kong marketing ideas, anong mga sale, anong itsura, saan ilalagay yung babae, saan ilalagay yung kamay. Correct. Ako yung nag-iisip nun. Tapos itong Chowking at saka ang STI, ang sarap-sarap. Merong somebody who works on that. Yes. And that's when I got the idea na ang galing pala nitong model na you go narrow and deep. Kasi isang design mo lang ng poster, Yes. 30 branches na kaagad ang makikinabang. Correct. Isang training lang for sales ladies. Hundreds of sales ladies can be trained. Right. 'Di ba? Samantalang kung 5 yung negosyo mo, ilan ang training mo diyan? Ilang marketing collaterals, ilang marketing strategy ang Correct. gagawin mo? That's why when I'm asked to speak, the lesson that I'd like to share is you go narrow and deep. Yes. And expand the whole country. Right. Andyan, the whole country is open just waiting for us, 'di ba? Correct. So pag mag-iisip kayo ng business model, ang lagi kong tinuturo, dapat scalable siya. Right. Franchisable or pwede ka magkaroon ng reseller or distributorship program Tama. or pwede siyang ma-acquire ng ibang mga tao na pwedeng bilhin yung intellectual property ng negosyo mo. Yes. Ang tawag ko dyan is vertical integration. Mm. So same goes with kamukha ng ginawa ng Robinsons, no? So sila ang may-ari ng taniman, Mm. Rubina Farm. Right. Sila rin ang may-ari ng chichirya, Mhm. Universal Rubina. Yes. Okay. Sila rin ang may-ari ng tindahan, Supermarket. supermarket. Sila rin ang may-ari ng mall. Right. Sila rin ang may-ari ng mga condominium na pwedeng bumili ng mga produkto nila. Tama. And it goes on and on. Kasi ang business model nila, vertically integrated or magkakasanga, Right. magkakakabit. Right. Hindi yung nagbukas ka ng restaurant, tapos mamaya gusto mo magbukas ng Hardware. gym, tapos mamaya nasa hardware ka na, tapos mamaya nasa pawn shop ka na, iba-iba na. Yes. Tama yun eh. Hindi mo kayang palakihin yun because ang hindi naiintindihan ng marami, yung kasabihan na time is gold, Mhm. applicable yan sa mga negosyante, Mami In. Yes. Kasi limited So- ang oras natin, limited din ang knowledge natin, limited din ang capacity natin. Kailangan ibuhos natin yung energy natin doon sa negosyo natin na alam natin, kaya nating palakihin. Mhm. Kumbaga, you cannot be master of all eh. Right. Walang ganon, di ba? So, nabanggit niyo yung tungkol sa utang. Nakatulong ba sa inyo yung utang o nakasama? Wala kaming choice, no? Walang choice dahil talagang kailangang mangutang. Hmm. So, may mga nagtatanong rin sa akin Mami En, paano kaming makakawala sa utang? Ang aking sinasabi is, hindi naman kailangang makawala sa utang. Ang dapat nating malaman is kung bakit kayo nagkautang. At doon kayo kailangang makawala. Halimbawa, kung nangungutang tayo dahil hindi nakahiwalay yung pera natin at yung pera ng negosyo, tapos yung pera ng negosyo, doon tayo kumukuha ng panggastos, magkakautang-utang ka nga kung short ka na. Yes. And therefore, yun ang kailangan nating isolve. But sometimes, when you want to expand, kailangan talagang mangutang. Yes. Basta nakahiwalay yung pera ng negosyo at saka yung pera ng personal. Correct. At meron tayong plano kung papaano natin babayaran yung utang na inutang natin. For example, you want to borrow 1 million. Kikita ka naman doon ng 1.5. Pwede kang mangutang ng ganun. Kikita ka ng 3 million or 10 million. Correct. Pwedeng mangutang ng ganun. Pero, nakaplano yan. Kailan mo siya mababayaran? Correct. Hindi yung basta mangutang tayo dahil may opportunity. Lagot, patay tayo dyan. So, kumbaga, loan na meron kang assurance na kikita yung inutang mo. Right. So, kailan yun? Kapag ka ang negosyo mo ay nag-operate na over the years at sigurado ka na doon sa cash flow mo. Yes, that's true. Ito tanong ko sa iyo, Mami En. First time na negosyante, excited ako, uutangin ko yung puhunan ko. Tama ba o mali ang gagawin ko? Aalamin mo muna kung mababawi mo at saka paano mo mababawi yung uutangin mo.
mo. Most people would ask me, Mami En, meron akong 1 million. Anong magandang negosyo ngayon? Ay, naku, sabi ko, maling question yan. Mami En, anong patok na negosyo ngayon? Anong patok? Ay, maling question yan. Because you need to look at, first of all, ano yung business calling mo? Ano yung passion mo? Saan ka magaling? From there, you try to look at the business. O sige, magaling ako dito. Therefore, ito yung gusto kong negosyo. Halimbawa, furniture. Kung furniture ang gusto mong negosyo, paano kang kikita dyan? Ilan ang dapat mong ibenta para ka mabuhay? Okay. That's the time pag subukan mo na-try mo na, nag-research ka na kung may bibili ba ng iyong furniture, tsaka mo na iisipin kung magkano yung puhunan. At yun yung uutangin mo, knowing kung kailan ka kikita. Correct. Diba? Hindi yung basta may negosyo, may opportunity, utang lang na hindi mo alam kung kailan babalik yun. Correct. Alam mo, mami, ang tawag ko dyan is hallucination. Diba? Kasi maraming, So true. maraming business owner na nagre-rely sila doon sa bandwagon effect na maraming kumita nung araw sa milk tea. Lahat nag-milk tea. Maraming kumita sa Kanto Pares. Lahat sila nagpares, no? Right. Lechong Kawali Pares. Lahat na sila, naggayahan na dun. Nakikita kasi nila sa maraming tao na nakahype eh. Yes. Not knowing that in business, you only have to focus on one thing. And that is what we call data. Dapat data-driven ka. Right. Before you start, pag nag-i-start ka na, nag-ooperate na, you have to look for your data. Yes. Yun lang. So anong masasabi mo doon sa mga business owner na sobrang excited, gustong-gusto nila magbukas ng negosyo, kaso nga lang hindi nila alam kung paano umpisahan? So, ang una is find out kung anong business. So, are you saying na alam na nila kung anong negosyo? So, kung alam na nila kung anong negosyo yon at it is something that they know a lot about or they can learn a lot about, then, the next thing is to think of the customers. Sino yung gusto nilang iserve? Hindi lahat ng tao magiging customers natin. Ayan. Pipili sila ng grupo ng tao na mas kilala nila. It could be people who are just like them kasi Correct. alam nila yung ugali. And from there, pag alam na nila, sino yung isa-serve nila, pwede nilang kausapin, mag-research, tanungin, ano ba ang problema, ano ba ang ginagamit nila. Kung ano yung ginagamit nila, ano yung mga frustrations nila dun sa ginagamit nilang yon na pwede kong ibigay, which is better than the other competitors. Correct. So, ang hahanapin mo is yung problem. Kasi nabanggit mo, mami, yung frustration. Yes. Ibig sabihin, may pera sa problema. That's so true. Doon ka papasok. Yes. 'Di ba? Kung ano yung missing doon sa market na meron ng existing na market, Tama. doon mo siya ipepenetrate. For example, pumasok ka halimbawa sa isang food business. So napansin mo itong food business na ito, napakabagal ng serving, and yet malakas sila. Yes. So all you have to do, recreate it, innovate it, and bilisan mo yung serving. That's true. Yes. Because that is already a proven formula. Ang tawag ko dyan is benchmarking. Okay? Ibig sabihin, walang masamang manggaya. Pero pag nangopya ka, siguraduhin mong there is evolution involved in it. Right. 'Di ba? Because that's business eh. Parang dati, Friendster, naging Facebook. Nagkaroon lang ng evolution eh, pero same idea, social media. Halimbawa, yung dati, yung traditional, taxi, nag-evolve into TNVS. Right. Food, delivery. Tatawag ka pa sa hotline. Ngayon, naging app na siya. So there's evolution. So gaano kahalaga na ang mga negosyante, hindi sila dapat complacent dun sa current process nila? Mahalaga yan, no, boss? Dahil madaming pumapasok na competitors. That's one, no? So yung mga competitors, ang daming marunong mag-innovate. Nag-iisip sila ng bagong mga pwede nilang gawin. Especially with technology now. Yes. Especially with platforms now, kung saan ka pwedeng magbenta. Hindi Correct. ba? Hindi tulad dati na brick and mortar lang. No? Correct. That's one. Next, lumalaki na yung mga batang maliliit dati. Ngayon, nagiging consumer na sila. Iba na ang kanilang binibili. The way you market to them is different from the way you used to market to their parents. Correct. So talagang kailangan mag-adapt tayo.
Otherwise, marami tayong makikita na tindahan dati, lalo na sa amin, in Zamboanga or in small cities. You see na yung mga patok na tindahan dati na ang yayabang nila dahil ang dami nilang customers, ngayon malungkot na. First of all, people don't go to their stores anymore kasi nga ang daming mura online. And then, yung mga bata, nababaduyan na sa kanila, hindi na bumibili din sa kanila. Correct. So if they don't innovate, they will die kasi nagiging dinosaur na sila. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, Mami En, no? Kasi at your age, kumbaga nagko-content ka, sumasabay ka sa mabilis na pagyabong ng teknolohiya. Nakaka-adapt ka. Yung iba, parang nakokornihan. Ano ba yan? Katanda-tanda ko na, ba't ko pa kailangan gawin yan? Pero ikaw, you just want to share value. Right, You just want to share life lessons na makakatulong sa kanila para hindi sila magkamali ng malubha sa buhay. 'Di ba? Kasi yung mga experiences mo, makakatulong ito para masolusyonan yung mga paparating pang problema sa buhay nila. So, Mami, ito, no? What's the inspiration behind your content creation journey? One of the things, may mga naysayers no, mga especially Bashers. Hindi, Di naman. even before that, the family members, they are the number one. Not my children. My children are very supportive, pero there are other relatives who are saying, bakit mayaman ka ba? Kala mo naman ang laki-laki ng negosyo mo. Siyempre because they have bigger businesses, di ba? Mayayaman sila. Hindi naman ganun kalakihan ng negosyo mo. Bakit ganun ka? Ba't ka pa mag-share ng mga lessons? Sometimes I feel sad, I feel bad about it. Na, who am I? Nagkakaroon ako ng imposter syndrome. But then, sometimes there are also angels who come and they tell me, alam mo, Mami En, ang laki ng naitulong ng ganito, ng ganyan. So I would ask them, okay, anong video ang pinanood mo? And they will really say kung ano yung video at ano yung naitulong. Kaya sabi ko, okay, maybe sa mga mayayaman, tulad ng mga sila Gokong Wei, hindi na sila makikinig sa akin. Siyempre, malalaki ang business nila. But there are other people who have smaller businesses than I have. And therefore, yung journey ko from here to there, it is valuable to them. Yung mga pag ganun, hindi ko na alam yun. Yung mga bilyonaryo, hindi ko na alam kung papaanong maging tulad nila. Pero yung mga nag-uumpisa pa lang, to the point na, if we have 30 branches, I know how to get to 30 branches. I know Of how to get jewelry, from 1 to 2 to 3 to 4. So I can teach you that. If you have only one business, I can teach you to have 5 branches. Correct. Or 10 branches. Kaya ko yan. Pero kung sabihin mong 100 branches, ay hindi ko kaya yan because hindi ko pa yan na-experience. So yun yung aking inspiration to the people whom I can help. Yes. And I would like to share all of this knowledge that are here kasi bago mawala ito dito, nilalabas ko na. Wow. Kaya ang content ko is I have 3 videos a day. Yun yung aking talagang nilalabas. Sabi ko, hanggang kaya ko pa, sige pa, ilabas natin para mas maraming matulungan. Correct. And that's being purposeful, Mami En. Thank you. Maraming salamat. At may mga taong kagaya ninyo. So I'd like to take this opportunity to say thank you because may napupulot na mga kaalaman ang mga manonood mo na nakakatulong sa kanila upang umasenso sila sa buhay. Thank you dahil lumabas ka, nakikita rin ng mga mami, ng mga daddy probably na, ay pwede pala, hindi pa pala huli ang lahat. Because yan na ang paniniwala. Siyempre, kagaya nga nung maraming paniniwala ng marami, pag matanda ka na, tagapag-alaga ka na lang ng apo. Kapag matanda ka na, mag-gardening ka na lang. Kapag matanda ka na, sunod-sunuran ka na lang sa mga anak mo, nasa bahay ka na lang. Pero binali mong lahat yun. That you can be impactful, you can be powerful using your cellphone, your social media. At your age, you're able to inspire, educate millions of Filipinos around the world. Maraming salamat for that. Thank you so much. Salamat sa buhay mo, Mami En. And gusto ko maging inspirasyon ka pa ng maraming mga, lalo na mga kasing edad mo, di ba? Yung content creation, wala namang age bracket yan eh. Walang requirements. Wala. So anong gusto mong ipayo doon sa mga nag-aasam maging content creator? If you have a message to share, yun yung gusto kong sabihin sa kanila. No? Lahat naman tayo may message to share. Hanapin lang natin. Madali lang maging content creator, alam nyo. All you need to do is to just turn on your cellphone, press video, daldal, tapos na. At first, I was worried about, ang tanda ko na. Yes. Ayoko namang mag-makeup at hindi ko siya talaga type mula noon hanggang ngayon.
Tapos with all this kulubot and all of these imperfections, dati nagtatago pa ako sa Zoom, may filter. But eventually, sabi nila, Mami N, kailangan mo talagang vertical videos para you will have a bigger reach. Sabi ko, sige, di vertical, kahit na ang pangit-pangit, okay na. And I realized, alam mo boss, doon nag-umpisang nagbalon yung aking following nung nag-umpisa na akong mag-cellphone. Yes. Ipinakita ko na kung sino talagang ako with all the wrinkles and all the ugliness and all the whatever it is that they see. What I realized is, wag na natin pansinin kung gaano tayo kaganda or gaano tayo kapangit because the value naman is not in our beauty. Ang daming magagandang bata dyan. What they need to hear is our experience. Dahil yung experience natin is gold. Kasi kung ano yung na-experience natin at naipamahagi natin sa kanila, hindi na nila pagdadaanan yung hirap nung part ng journey na yon. Para silang nakatungtong sa shoulder of giants na instead na mag-umpisa sila from zero hanggang dito na sila mag-uumpisa dahil nabigay na natin yung lessons na pinagdaanan natin. And every generation has a lesson to share so that the next generation will be better. Ilang taong ka na gumagawa ng content, Mami? 7 years. I started writing a book. Yun yung first na content ko. What's the title of the book? Grow Your Business Pinoy. Nasa market na? Nasa market na siya. Saan nila I mabibili? Sa website. Sa website. Because I tried to sell it sa National Bookstore at saka sa ibang mga bookstores. And I found it very difficult. Yes. Dahil you have to deliver the books physically, 5 bawat isang store. And I could not do that. Being a resident of Zamboanga, I cannot just fly here and peddle my books. So, I was advised na ibenta mo sa YouTube. Kaya doon ako nag-umpisa. I went on YouTube to sell my books. 7 years, bakit hindi ka nag-quit? Di ba? Ngayon pa lang naman nag-up yung channel mo. First of all, because of the book that I had to sell. I did not know any better. I printed 1,000 books and I thought it would be easy to sell. Hindi pala. Kasi hindi ba people keep saying, write a book kasi you will be leaving a legacy, ganun-ganon, and have passive income. Hindi pala totoo yun. Kaya, binibenta ko yung libro. But then I got people to buy and the people who are coming to ask me were OFWs. Mami N, ang ganda ng book mo. Kaya lang wala kaming business eh. Tulungan mo kaming mag-start. So, I developed a course to help them start. So, nag-enroll naman yung iba sa kanila only to find out na i-enroll sa'yo 10, ang mag-i-start, isa lang. Napilitan pa. Napilitan pa. Kasi yung siyam na OFW, hindi pa rin uuwi dahil aawayin sila ng kanilang mga misis kung uuwi sila para makapag-start ng business. At kung magpapadala naman sila ng pera para mag-start ng business na uubos ng kanilang mga magulang, ng mga trusted nila, ng mga asawa, wala rin. So, yun, it took years. Tapos, nag-pivot na naman ako. Meron namang mga lumapit na turuan mo naman kami dahil nandito na kami sa business. Hirap kami. So, bumalik ako from helping business owners to startups, yung gustong mag-umpisa, to business owners. And it was this year, ngayong 2024, na I started focusing talaga on this group. Kasi dati hindi ko alam kung sinong ifo-focus ko. Ano ba? Yung mga may negosyo o wala. Kung minsan may content ako dito, may content ako dyan. Pero this year, one mentor helped me focus on, dito ka na Mami N. Huwag mo na silang kausapin. Dito ka lang sa mga negosyante. Sino yan? Sino yung mentor niya? My mentor, si Alan Ngo. So si Alan Ngo told me, Mami N, you just focus here. So focus siya, focus ako, and that's it. It started there. Plus yung video na vertical, parang nag-converge na lahat dito at nag-explode. Pero believe ako sa'yo, hindi ka nag-quit. Actually, I told God, sabi ko, Lord, I'm giving my all until December of 24. Pag wala pang nangyari, quit na ako. Nakinig siguro siya. At sabi niya, sige na nga, pagbibigyan na nga kita. Wow. Kasi 7 years na eh. Correct. Parang ayoko na. I've given my all already. Pero ngayon na, ito na, nagbunga na. Eto na, napapansin na. Nagugulat na lang ako, dumadami yung followers ng Facebook. Correct. July, I was at 2,000. Now? Now, it's 410,000. At nandito ka ngayon sa RDR Talks. Oh, it's gonna be more pa. Yeah. Okay. Mami N, ito, bago tayo matapos, anong payo mo sa mga kabataan na gustong mag-start ng negosyo? I always ask people to follow your passion.
no? So umpisahan yung negosyo hindi sa gaya-gaya, hindi sa inggit-inggit, kundi ano ba talaga ang kagalingan mo? Ano ang hilig mo? And then from there, tingnan mo kung ano yung possibility. Kung titingnan mo kung ano yung hilig mo, I have this program called Discover Your Business Calling. So we look at for yung tinatawag na parang ikigai, 4 na Venn diagrams yan. Actually, hindi siya yung totoong ikigai na diagram. It's a Alex Susunaga's life purpose diagram. So you look at 4 areas of your life. Ano yung iyong passion? I don't remember the rest, but what the market needs and what the market is willing to pay for. Meron yan if you just focus on it. Kaso, eto boss ang aking experience. Even if I give people the worksheet, hindi pa rin nila makita kung ano yung kanilang business opportunity. Kasi ang talent natin, we take it for granted eh. Hindi natin nakikita. Sometimes it takes somebody else to look at it and say, "Oy, kakaiba yan eh." Correct. No? That's why this program that I am offering is actually very effective dahil meron siyang part na ako yung talagang uupuan ko sila. Although may worksheet sila, sinulat nila kung ano yung mga answers sa kanilang mga questions, pero kailangan ko silang kausapin dahil when I talk to them, I can feel kung saan kumikintab yung kanilang mga mata at kung saan talaga na ha-harness nila yung kanilang passion. Thank you. And gusto nyo namang siguro sabihin sa mga kasing edad ninyo na probably bored na sa buhay, walang magawa, di ba? Ano yung gusto nyong payo sa kanila? So sa mga bored na sa buhay, marami naman kayong alam. Merong could be pagluluto, it could be many other things, I'm sure. No, kahit nag-gardening. Actually, kahit yung pag-aalaga ng apo pwede yun. Oh yes, kahit na pag-aalaga ng apo, pwede yan gawing content. Kasi sayang naman, no, na kung kayo lang ang nakakaalam, kung pwede yun namang i-share sa ibang tao, meron akong paniniwala na to give is to receive. The more I give, the more I train people, ang kagandahan nun, madaming nagiging mentors yung aking mga anak. Ang reward, wala na sa atin eh. Kasi okay na tayo, made na tayo. Wala na tayong pangangailangan. Pero yung mga kabutihan na ginagawa natin sa ibang tao, yung benefit nun, yung balik nun sa anak natin, sa apo natin. Kaya let's invest in that. At syempre, bago tayo matapos dito, kung meron ka pang ipagpapasalamat sa buhay mo, ano ito? First of all, God. No? He has always been with me. Marami akong pinagdaanan. Now that I look back, lahat ng mga iniyak ko, lahat ng mga pinagdaanan ko, it is for me to be here today. So that I'll be able to talk to you, to relay the message, to share the message ng mga lessons in my life. Next is of course my parents, dahil sila yung talagang nag-train sa akin kung sino ako ngayon. All the childhood experiences, some are painful, some are very happy. Lahat yan, naging stepping way. Stone. Way na for me to be who I am. Of course, to my husband and to my children. And of course, my 4 grandchildren in London. Para nakikita ko yung sarili ko many years from now. Ganyan, di ba? Ganyan na ganyan din ako. Siguro pagtanda ko, ganyan. Nagsishare na lang ng value, inahalagaan na ng apo. Pero I mean, it's brand new experience for me right now that I'm talking to a person that probably the future me na ganyan, di ba? Very passionate in teaching and sharing values sa maraming tao. Thank you so much. And Mami N, I just want to add value to you. What's the website where they can purchase your book? Oh, just go to maminegosyo.com. maminegosyo.com. Ayan, puntahan nyo na yan mga boss. At dyan na ho kayo makakabili ng, anong title ng libro, Mami N? Grow Your Business Pinoy. Yes. Yeah, yun yung book. Tapos meron akong free starter kit na if they want to learn about how to start a business and how to grow a business, nandoon. Libre lang yun. May mga videos doon. And there are also other resources that are there for free. Thank you so much, Mami N. Sobrang inspiring itong conversation na to. Thank you so much for the experience. Maraming salamat. My pleasure. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.